Okay, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to another edition of Katuhan sa Davao here at the second floor of SMCT Annex. We'd like to thank SMCT Davao for hosting our weekly Katuhan and also to Krispy Kreme for the delicious donuts and coffee provided to our guests. This morning, we are graced by the presence of two regional directors to yung update po nila yung customer assistance program for our PV drivers and nag-umpisa po yung TODA, no? And also ano yung mga aside from that yung ano po yung mga response ng ating government regarding sa transport sector, no? So, we are graced with the presence of Regional Director of DSWD Santa Office 11, Sir Ruelo D. Aradanas, and Regional Director of LTFRB 11, Sir Nonito Llanos III. To start our testimony, we'd like to get the opening statement. We'll start with RD Nonito. Thank you. Maayong buntag natong tanan. Good morning, everyone. I'd like to thank PIA for this opportunity given to us in order to brief our constituency with regards to the updates on our fuel subsidy, which is under the program of the DOTR and LTFRB. Together with me is, of course, the very active regional director of DSWD, who is our counterpart also when you talk about giving assistance to the affected drivers in the entire region. And later on, we'll be giving details about the actions taken by our agency, most especially under the DOTR programs, and we'll be able to answer questions and clarification from our colleagues here at SM. Thank you very much. Magandang umaga sa ating lahat, sa lahat ng mga kasamahan natin sa media, headed of course by our PIA family. Sa ating mga katuwang mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, may respect also to our friend here, Director Llanos of the LTFRB, at sa bawat kababayan na patuloy na sumusubaybay sa mga usaping may direktang epekto sa kanilang kabuhayan. Ang ayuda nga ihatag nato, no, ay konektado sa nahitabo sa ubang nasod, no? Labi na sa tensyon na nakaapekto sa supply o presyo sa krudo. Sa dihang musaka ang presyo sa gasolina, ang driver dayon ang maigo. Gamay ra gihapon ang plite, pero musaka ang gastos sa pagbiyahe. O gamay na lang ang mga nabilin nga kita nila. Direktang babati ini ang epekto ani sa atong adlaw-adlaw nga pangabuhi. Kaya naman ang Cash Relief Assistance o CRA ay isang agarang tungkol sa sitwasyong ito na nagkakalaga ng 5,000 pesos na tulong pinansyal na ibinibigay sa mga public utility vehicle drivers upang makatulong sa kastusin sa petrolyo at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang programang ito ay bahagi ng Assistance to Individual in Crisis Situations o AICS ng DSWD. Sa ganitong konteksto, malalagang maunawaan ng publiko kung paano pinapatupad ang programa. Ang DSWD ay di pumipili ng benepisyaryo. Ang listahan ay nagmumula sa local government unit para sa tricycle drivers at sa Land Transportation Franchise and Regulatory Board para sa iba pang PUV drivers. Lahat ng pangalang isinusumite ay sumasailalim sa masusing validation at application process o papatiyak ang integridad ng pamamahagi nito. Hindi rin limitado ang saklaw ng programang ito sa isang uri ng driver. Kabilang dito ang jeepney drivers, bus drivers, TNBS drivers, delivery riders, motorcycle taxi drivers, at tricycle drivers. Lahat ng lehitimong drivers na nasa palitigit na listahan ay may karapatang makatanggap ng tulong. At kung may mga natay driver na wala sa unang listahan, natay mekanismo para sa ilaha. Maaari silang lumapit sa help desk sa mga payout centers o makipag-ugnayan mismo sa kanilang asosasyon upang ma-verify ang kanilang status. They can also go to the city government, there is a Davao City, or sa LTFRB, no?
na may nakatakdang special payout para sa mga kwalipikado na hindi agad naisama sa initial na master list. Ang kapihan sa Davao Press Conference karong adlaw ay nagbibigay ng pagkakataon para maging malinaw ang mga impormasyon tungkol sa ating pinapatupad na cash relief assistance. Maririnig ng publiko ang direktang paliwanag mula sa mga ahensyang may tungkulin sa pagpapatupad ng koordinasyon ng programa. Kasama natin ngayon ang kawani ng DSWD Field Office 11 na mangunguna sa pagtalakay ng implementasyon ng cash relief assistance dito sa Region 11. Narito rin si Director Llanos ng LTFRB Region 11 na may mahalagang papel sa validation sa pagsusubiti ng listahan ng mga beneficiaryo. Bawat pisyong inilalabas sa programang ito ay may kasamang pananagutan. Kaya nga stricto yung DSWD when it comes sa payout. Kasi alalahanin natin, subject for COA audit ito. Ito ay pondo ng bayan at direktang ibinibigay bilang tulong sa ating mga kababayan na malubhang apektado ng kasalukuyang crisis. Naiintindihan natin na marami talagang drivers na kailangan ng tulong. Hindi lang sektor ng transportation ang nangangailangan ng tulong. Halos lahat ng sektor ng lipunan nangangailangan. Pero unahon sa NATO ni sila. Kaya mauna yung guidance NATO. We are a government of laws, not a government of men. So, pinapakita dito na may isa tayong sistema na sinusunod na tumutugod sa tunay na kalagayan natin mga Pilipino. So maraming salamat at muli magandang umaga sa inyo na. Okay. RD Rolo, kamusta yung ating nasa distribution ng payout ng 8 sa different cities? Sa kabuuan, no? So atong rollout payout na nauna sa mga syudad dito sa Davao Region, upside man sad. So maliban lang dito sa Davao City ay naing confusion with regards sa listahan o nainatexan, nabili na texan. At tuloy ka ng text na dili na sa buwang ikan. No? Dili na sa buwang, sa LGU na siya. There are also confusion in Panabo, pareha sa Davao, basta lang ni pila na wala ni Agi sa LGU nila para magpalista. So, anyway, na-address na natin na we already coordinated with the local government of Panabo as well as the city government of Davao last Friday. So, naisputan na naman ako sa pwede na buhaton. So, there will be a special payout for that. This is not a second tranche, second batch. First batch gyapon ni siya. Ato lang ni siya the continuity of the master list must go on. Kay dagan pag yun, nasayod na ito, dagan pag yun ang dili nakapalista. So, kani mga drivers na ito, masunod lang sa Palawan. Masunod lang kung siya ang requirements na hatap sa atong city government. Nabigyan ba yung, di ba may initial number, nabigyan ba sila lahat, ilang percent? In Davao City, we have 437, I think, na napasa sa master list. And 39 of them unclaimed. Meaning, wala nag-show up ang atong beneficiaryo. So, kada siya, gingnan ako city government, isama na pinulian sa continuity ng master list na isa sa pinulian. At pag hindi pa rin sila nag-show up, we can do nothing but to bring back that money to the national treasury. So yun pa rin ang idalhin nila yung professional driver's license, no? As you said, yung last na... Yes. Pag nasama po yung pangalan ninyo sa master list na sinasabit ng city government o kaya ng munisipyo. Kasi ang susunod dito, April 16, 17, 18, total ng mga municipalities naman ang babayaran natin. Kaya ina-address mo na ito not only to the city but also to the municipalities, no? So, ang hinahanap ng DSWD during the payout is the valid professional driver's license. Dili expired, dili po pwede ang proxy. Kinanglan, it must be the beneficiary who will receive, the person will receive the money. Okay, then, kamusta yung ating decision of fuel subsidy for our drivers and also yung ongoing collaboration for, kasi hindi lang tricycle driver because we will be going to other transportation drivers. Thank you very much, sir. No? I just wanted to clarify that there are a lot of agencies helping our affected drivers and operators,
special mention to DSWD. It's been coordinating with our office with regards to the cash relief assistance under the AIX program, no, which was explained by RD Aradanas. There are denominations under LTFRB that are covered under AIX, and there are also the other denominations are already covered by the DOTR fuel subsidy. So, klaroon lang nako na under the DOTR, which is under our agency, ang LTFRB under sa DOTR, naatay mga drivers na makadawat na gikan sa PUJ, including the operator, naapod tay modernized public utility jeepneys, naapod tay PhilCap, naatay taxi, naatay public utility buses, minibuses, UVE, modern and traditional, and the TNBS and school transport. Kini nga mga denominations has different rates when you talk about the ayuda. Because the PUJ drivers are already covered by AIX, they will be receiving a lesser amount, no, to have an equitable distribution of the funds of the government. So, kadawat naman sila po of 5,000 sa DSWD for under fuel subsidy, nagya po sila madawat, but to the tune of 1,500 pesos na lang. No? When you talk about the operators of the jeepneys which are not included under AIX, mas higher ang ilahang rate, which is 5,000 pesos per unit per operator. So, inaana ang dagan sa programa sa fuel subsidy. But when you talk about beneficiaries, in totality, across all denominations, the operators that we submitted, no, ako lang laruhon, that we submitted to our central office for validation and link listing is already 13,636. That's for the operators. 13,636. Pag musulti po kag sa drivers, the drivers that we have submitted to the central office, again for validation and link listing, is already 6,972. So that is now the 6,972. But I would like to make things clear that these are not still the final numbers, because just like DSWD, they have the system of validation and duplication. On the part of the LTFRB, we also have clean listing and validation. So hopefully, at the soonest possible time, we'll be able to come up with the correct numbers already. Thank you. To RD Llanos. Sir, in the past press con po sa bago pa to nagsugod ang pagtaas sa presyo sa crudo, the LTFRB already bared that you have initially 10,500 PUJ drivers, that includes 6,000 PUJ drivers, if wala ko na kamay, 3,000 or 2,000 na mga taxi drivers and 1,500 na TNBS drivers. Right now, sir, kung sa ba ang rollout ani? I think ang numbers nga imong gihatag, sir, is the one that we have submitted to the DSWD for the AIX, no? Ang amo ang nasubmit nga moagi gihapon proseso for AIX is 9,900 jeepney drivers, no? 900, no, for jeepney. PUJs lang yun, sir. Wala abot ang uban. PUJs and PhilCap. Kay mauman sila ang under sa AIX na program. Ito mga multi-cab, sir, naman. Mao na siya, sir, kanang multi-cab, PhilCap na siya. Kunya, wala namin nag-submit og TNBS drivers, no, kanang Grab, kanang Maxim, kanang InRide, o kanang uban pa ng mga transport network corporation, kay sila mismo na ang mo-submit sa number dito sa central office. Okay. O sila na. So, direkta na ang TNCs or the transport networks corporations, direkta na silang musumitar sa ilang mga number of drivers kadto sa central office sa LTFRB. So ang mga operators mismo ang mukan, hindi na sa Muagi o regional office. Dili na, sir. So 9,900 ang nausap na siya, puro na lang yung PUJ and PUJ na lang siya, sir. PhilCap. PhilCap. Mo na lang. Yes, sir. To RD Aradanas, sir, kano sa ang rollout ani po sa DSWD? Initially, we have received the tentative date for the payout of our PUV drivers. No?
katulad sa LTFRB on April 28, 2930. But as of now, wala pa sa mo ang listahan na pa siguro sa central office. No? April 28 to 30? 28, 2930. So, katapusan ng April. So sa karon sir is kuan pa wala pa yung venue kung asa Wala pa, kay unahon sa nato na yung munisipyo na Toga. That will be scheduled on April 16, 17, 18. So, nakuman natin sa sulat, isunod nato ang Toga municipalities. Eh, ang budget na nanawag na sa buwan, na po ang we're now gathering all the finalizing the master list of drivers na rikan sa mga munisipyo. First batch pa ba niya sir? Okay, RD Bundon. Sa fuel subsidy, sir, sa rollout, sir, we were given by the DOTR LTFRB deadline to submit the numbers until April 15. As of now, wala pa na hatag ang exact dates, no? Kaya usually ang ginabuhat magod nato ni ani, it's lahi siya nga system compared to PSWD because under the fuel subsidy program, Ano ba sa katong card baghapon na din yes sir, no, required karon ang first duha man ni ka klase, sir. Ang bago karon i-require na gyud nato ang mga drivers na naa sila e-wallets or bank accounts so that we will directly deposit the assistance to their accounts. No, maunang medyo lisod ang pag-come up sa numbers sa LTFRB due to the fact that ang amuang data utob ra gyud sa operators. But because of the situation right now, we are required to get the names and a lot of specifics sa mga drivers na wala bi data ana. So medyo madugo siya pero gipaningkamutan sa atong mga kaubanan sa opisina na-come up tag numbers. That's for the fuel, the new applicants. No? Musulod dahil silang account. But then, let us not forget na naapod tayo dati nga programa nga ipadayon gihapon karon ka ng PPP, Pantawid Pasada program, na naa na sila land bank ATM cards. Actually, naghinay-hinay, nagsulod ang amount sa ilahang mga accounts karon. Dili pa lang tanan, but for the latest information that was given by the central office, ang land bank kuno nagkaroon og error, no, sa kadaghan kay ipasud na mga ayuda, nagka-error ang system, mauna nga wala pa napadayon ang pagpasulod sa mga amount dito sa ilang mga PPP cards. So sa Davao City ba sir no pila ba kay sa I think sa Mindanao sa Cagayan de Oro I think 65 million pesos ang assistance na gihatag sa Davao region pila ba tanan ang estimate lang. Estimate na to under fuel subsidy, we have 81,250,500. Mo na ang total na hatagan. Yes, sir. Ang Under fuel subsidy. naka-allocate for Davao region alone. That is what we requested. Tama. Kung ma-approve ni siya nga numero nga atong isabit ng mga pangalan, that this amount is what we are expecting to be downloaded directly to the e-wallets of the beneficiaries. Lasa lang ay dino kay Marag. Daghan ko concerned ba especially kani sa sitwasyon karon sa atong commuters na every morning o every afternoon daghan kayo gihapon og mga stranded uban mapanag-ulan because nay mga GPs or even other wala na kayo masakyan no and then they really need to sana nga musakay na lang sila og kanang tricycle kasi illegal it's because makauli na bisa usa pa ang ginabuhat nato sir right now, di ba, na ay giingon si Attorney Mendoza na naay ka ng service contracting program. Kano sa ba i-implement na rin sa Davao region? O sa Davao City alone? I feel the pain of the commuter, sir, no? Because I myself is also a commuter, no? Ang nahitabo umang langkod karon, sir, because of the situation na pagtaas sa presyo sa lana, daghan ang mga, halimbawa magiging apektado gid atong transport sector. So daghan ang mga kaigsuuna ng itong mga drivers o operators na di lang sa operate. Yes, No? Sakit sa ilang dughan na dili makaserbisyo sa riding public, sir, but then they have no choice. Ganiha lang, ako'y na istorya taga-Astorga na sa opisina, ingrid sa sir, wa na gyud may income, sir, parta na gyud payta. Eh wa na gyud niya, napag yung mga kompetensya nga mga lahi nga denominasyon ba. But nevertheless, ang gibuhat ni LTFRB, padayon gyud ang implementar gihapon ang tulo ka klaseng programa sa syudad sa Davao. No, this is very unique
because all over the country, probably the city of Davao ang naalang-ani nga programa. First and foremost, ang atong PAPS or Peak Hours Augmentation Pass System. Right now, sir, wala siya nagatuyok eh. Mapansin ko na kay early commuter food ko. Thank you for letting me know, sir, because we will remind our operators, no? We will remind our operators of their obligation. But same thing, ngayon yun sila yun na ipit yung kay sir, losing silang tanan karon. Remember that FABS is ginagapliti ang atong pasahero, duduk kaayo ang rota, alkansi yun sila kung boto na unahon. But we are very thankful to the local government who's given them assistance for subsidies. Ikaduha nga programa, sir, ang atong Lampas. This is free rides. And there are only 3 cities in the entire country nga gitagaan og Lampas. Cebu, Manila, and Davao. It's continuing, even though yayay na kay sa mga operator, sir, kay per kilometer po nilang rate, sir. No? Ikatulo, papasalamaton tas dakbayan sa Davao, kay naa sila gihatag na DIPS o kanang gitawag na tong Davao Interim Pass Service na tech units nga nagatuyok. Pero nga mo yung gihimo din, sir, pagsaka sa petrolyo, sir, gilingkuran yun na namang operator kung sa'y matabang nila, same yun nila ha. Maningkamot lang yun silang padagan silang PAPS, kay tungod lagi taong tanan apektado. Tanan apektado. But talking about service contracting program, we have already submitted our proposal to the DOTR through the LTFRB. I think the test run will be done in Manila and hopefully it will cascade to the region, especially in Davao City. Kung saan, sir, parehas ni sa Manila, sir, na PUJs po ang kuhaon for SCP? Wala pa gihatag nga guidance, sir, but I think I fought that i-allow po ang mga traditional chiefs kay sa previous na mga service contracting program, sir, ang ilang i-allow is katulad yung mga modernized mga buses. But this time, we will try our very best na ang Davao will be included, no? Katong mga nag-co-op na mga jeep, katong mga nag-association na mga jeep, ang ginihangyo namin, nagpadanag sulat ang atong opisina aron ma-appeal sila sa service contracting program. So, meaning ani, sir, is na may na ginastorya karon na para nga mo for the meantime mutabang sa atong mga commuters na mo ma-easing sitwasyon. Ang atong ginabuhat ron, sir, gina-intensify lang nato ning atong existing nga mga programa. I know nga kulang. I know ang pipila na lang yun ang managan, sir, kay pastang paita yun. Wala gyud take home. Wala gyud take home. Among ginahangyo ang mga operators na kung mahimo, ipaubos nila ang mga boundaries. Mga taxi operators, ipaubos nila ang mga boundaries aron pa man niana makatabang. But nevertheless, our agencies together with DSWD, naapay plano ang DOE, naapay plano ang DOLE. This is a whole of government approach to the kuan. Pasin pa man ni ani, ma-encourage ang atong mga nangundang temporarily ng mga operators ng padayon. Karon, sir, no, nga nanamay ko, dabot ba tayo yatang naliway sa mga jeepney sa other routes ba, nga mag-outside line, marag tagaan ng saog ka ng kuan ba, medyo maging linyan sa ilaha, kay para makatabang po sa mga commuters po, no? Especially itong mga drivers na ang ilang balay, kung tayo lang ruta is Route 10, pero ang ilang balay is sa Mintal, pwede sila mag-pick up ang pasahero, kay mamugon nila ginakahadlukan po doon, nga basi dakpon sila for outside line. Sir, wala yun ay problema sa AMUA for as long as they will inform us and we will guide them what is the correct procedure. Okay. Kay instead manggod na ato ng buhaton, naghibaw ta, mag-out of line ta, dili lang biya sa LTFRB ang manakop. Kung madakpan sila laing agency, sir, that is colorum operations. Instead of giving solutions, we are giving more problems. Sir, kung naa kay mga kaila, naaman ito mga kaigsunang media karon, let them come to our office so that we can discuss solutions and we can find solutions na makasulbad sa ilang problema. Okay, thank you. Last question, sir, about sa transport, 3-day na transport strike, 3 days transport strike, isa ikuan karon sa LTFRB level. Is there a transport strike? Mo na ingon. We haven't. We are very lucky in the city of Davao, probably because of our relationship to our transport sector. No, we haven't experienced a kanapitaw na paralyzed yun tungod sa usa ka strike. So thankful me sa tanang mga kaubanan nato sa transport sector for prioritizing the needs of our commuters.
I only have 2 points, sir. Di pa rin ka Armando kaya nag-program mo. Good morning. I'm here follow, sir. Julia. Kay, balikan na kasi RD Dondon. Sir, yes, my 3-day transport strike, one of the transportation sector no, sa Pilipinas, sir, is calling for a 3-day transport strike. Yun pa rin, sir, yung call nila, bakit nakatingga na suspended pa rin yung request nila for fair hike, no? Ano ang status nito, sir? Status quo as of the moment, no? Kay there is an instruction from our President Bongbong to suspend the fair hike. But nevertheless, our fair hike is based on studies, ma'am, no? Itunaan yun ni sa LTFRB. Ang ato na lang ginaampo karon nga posibleng ma-implementar ni. As a matter of fact, ready na unta ni for implementation. But I think I could not speak in behalf of our beloved President. Pero we have to do the balancing act. Nga naman, apektado man po ang mga commuters. So, tanawon yun maayo, ma'am. Pero rest assured that our office, through the office of the Chairman Mendoza, trying our very best to really do the balancing act. That's why nag-abot na ang nagkalaylay ahensya nga muhatag og tabang sa ato ang mga drivers and operators. Sa una, ang atong isaligan, DOTR lang yun. Karon we have our DSWD, puho na ay DOE, puho na ay DOLE through their TUPAD program. So probably these are just piece of the pie solutions, and hopefully through this ma-alleviate ang sitwasyon, and then we'll be able to come up with a sustainable solution for this particular problem. Thank you. Napaday concern, sir. Although sabot-sabot na mga drivers at pasahero, sir, no? Kaya mga drivers na dili na mga ambiyagod. Naapay mga pasahero, imuna lala, sir, imuna lala, driver. Naabot tayo reports, sir, o naaga ba yung mga reports, no, na coming from the passengers, sir, na mga drivers na nag-ulikta na, di ng kampyo, mga Overcharging. Yeah. So far, ma'am, kalois Ginoo, wa pa po. Wa pa po nireklamo ng mga commuters. Kasi pagkaan sa kasing-kasing sa commuter, nakadawat og sweldo bagko, di na lang yung kampyo. No? Kay, this is my appeal to everyone, no? Na karon nga sitwasyon na kitang tanan apektado, I think kitang tanan po mangitag solusyon, magtinabangay. No? Importante kayo. Mao po siguro ng rason, no? Wala pwede ni-report, ma'am. Ang ga-report hinon, ma'am, I think the people should know. We have to recognize our drivers na gina-consider nato na superheroes. Ang na-report sa amoa na ay driver, jeepney driver, na tinglan o kwarta, ibutang sa sobre, more than 4,000 pesos. Ang gibuhat sa driver, pwede na yung tato niyang ipatubil, yung gibuhat, yung giulik. No, naapay usa ka taxi driver, ihatod niya pickleball, tawag na, court ba na? Oh. Mo na uso ron. Ihatod niya pickleball court, ibiyahe na siya partang layua. Pagtanaw niya siya ang truck, nabilin ang pickleball equipment na to the tune of around 20,000 pesos na pwede na ganyan ibaligya. Apan ibalik siya dito sa pickleball, ma'am. Iuli niya. Mao nang among gipatawag atong recognize. So, you know what? Lisod ang kinabuhi sa atong mga drivers, but they still that hard to really serve our commuters well. Thank you, Audrey. Kay Sir Audrey Aradanas. Sir, all of us are affected by this continued oil price hike, sir. Naabay ayuda din para sa mga ordinary kami, no, nga mga citizens po, sir. Kaya murag drivers lang maganda itong natutukan o hatag o ayuda. Kami siya, tanan, no? Mo na ingon sa uban na paro naman kami. Di ba? Nakalimutan nyo yata, everyday open ang ato ang CIU, Crisis Intervention Unit. No? Nagadawat may tanan diya kung sa may panginanglan ninyo. If you need medical assistance, hospitalization, burial assistance, or any assistance that you think we can offer to you openly, huwag lang sa assistance sa akong social worker. So when it comes to the cash relief money, dili money subsidy, cash relief assistance for drivers, that is intended sa ilaha. So pakuta na kaniya kung is this the first, na ba yung second? I think so, just like the LTFRB, katalo mo kung nakabantay mo pagpiyat nato sa cow market, no? Ang ato ang mga drivers,
ipa-enroll sa nato sa beneficiary monitoring system sa DSWD. Kay pananglitan kung naay igahatag pa usap ang gobyerno for the second tranche sa ilaha, dili na siguro face-to-face na, through wallet na kung siguro. Na siya. Na importante karon na first PR, kinanglan mo appear jud ang ato ang mga drivers para at least that is part also of our validation na sila yun ang nasa master list, sila yun kung pag-iya sa driver's license. How much is yung allocated for CRA na sa region? Allocated sa ila is 5,000 each. I mean, yung lahat na We cannot exactly tell but we approximately sa mga cities within Davao region around nasa 12,000 drivers. So times 5,000 na lang yan. So sa ato mga total sa municipalities, that is around 30,000 approximately drivers. So times mo sa 5,000. Then sa ato ang mga PUBs as Director Llanos upset, no? 9,000 plus, no? Pero kana ang mga data, pwede pang magbago. Kaya buhagi pa man ang deduplication process, clean process na siya. O ang central office na mo, idugang ang like the motorcycle taxi. So, halimbawa, na yung motorcycle taxi dito sa Davao, Pagbuan sa Davao, or any other cities within Davao region, isali na yan dito na rin ang PIAP kasi nandito sila eh. So, madugang na sa 9,000. No? Ana ang pagkasabot na to. So, as you said, no, because it's part of AX, so patuloy pa rin yung AX sa ibang sector. Yes, patuloy pa rin siya. So, just go to our CIUs, no? And wagi lang sa proseso. Okay. Hello kay RD Llanos. Po RD, balikan na ako ang kaming number of operators and drivers na itong mag-submit for validation. RD, natay breakdown for this one po. Pila po ba ang per province ani RD or per city na nakuha nga separate yan? Our comms team will coordinate with you, ma'am, to give the details, no, per province, no, and also per denomination para maklaro ninyo. I just wanted one clarification po. Kanina po ang fuel subsidy under the OTR, will this be a one-time lang po ba or will this be natay sa gunsong nga ihatag na subsidy for our drivers po? Tabangi ko ninyo kampo, ma'am, na dili one time, no? Tabangi ko ninyo kampo kay gusto yun na mo mas-sustain pa ang programa para mas daghan kita makabangan. RD, for example po, RD, I mean, not all naman po sa ating mga drivers na atong card sa land bank. So, will they be accept, cash po ba ang ihatag ako sila or will they be issued card din po ba same sa ating PPP na program? Kung nakasulod na sila sa PPP program, na tendency na either nawala ilang card or na-block ilang card kay gigamit sa laing purpose, not for fuel subsidy. We have a focal person in the office na pwede rin yun nilang duulon. Sa matter of fact, daghan na ang nagaduol, then we assist them na ami certification na ihatag, forward na mo sa land bank para matagaan sila bagong card. Itong mga wala pa under PPPRD, how will they, apply po ba? Or like, what are some of the requirements needed from them po para maka-avail sila sa fuel subsidy? Diri na nato sila isulod sa mga additional, katong mga bagong applicants, isulod na nato sila sa additional sa bagong fuel subsidy program ay para makadawat po sila. But then, still, ang stand ni DOTR or the LTFRB, better if we will do this electronically para mas dali ang paghatag sa ila. RD po, Ardana. Sir, you mentioned earlier that there's CIU for DSWD, no, for parang usual assistance. But meron na bang ginawa ang DSWD na parang survey on kinsa ang pwedeng tagaan, possibly if ever na apay i-extend ng mga tabang ang gobyerno aside dun sa CIU? Sa ngayon, mayroon tayo yung mga repatriated OFWs, no? Within Region 11, I think there are 119 repatriated OFWs. Ito yung mga OFWs natin na humingi ng tulong sa DSWD na napauwi sa wala sa oras na nandito na ngayon within the region. So,
Kinukontak natin sila ngayon para magbigyan din ng kaukulang assistance. How about, sir, yung mga ingon ni Ms. Ruth kanina mga yanong tao, sir, na affected? Like, for example, our vendors, lahat na, syempre. Meron bang ganong klase? Wala pa sa ngayon. We are still hoping and we are still waiting for the guidance from the central office and the national government. Kailan po kaya magkakaroon, sir? Hindi, I cannot, wala sa akin ang sagot na sa kanila. Oo. Another one, sir, is that do we have ample budget for para sa atong mga beneficiaries for assistance? Kasi for example, hindi naman natin alam pa yung magiging future nitong tension sa Middle East. And yet, every day we are experiencing the high cost of fuel equals to high cost of pangunahing bilihin. I think the Secretary has said already this to media, no? We have enough budget for them. We have enough budget for the cash relief assistance. Una-una, hindi natin binigyan ng allocation o quota ang LTFRB. Wala rin tayo instruction sa mga LGUs na ganito lang ang kunin yung drivers. Ang hinihingi lang talaga namin master list. So that means, meron talaga tayong budget para sa kanila. Apo. Another one, sorry, sir. Doon sa nangyari sa Agdao market, sir, I observed na medyo mataas yung process, no? In the future ba, meron bang pwedeng gawin ang DSWD and other agencies of the government on how to fasten the kanang process of claiming the assistance para mas maagni ang mga drivers and other sectors na mukuha? Because bawa tong sa Agdao po, may mga na-interview ako na 5:30 a.m. they are there na para pumila makuha ang kanilang assistance. Yes, napansin natin yan. The payout system, ng payout natin, it will start on alas 8 ng umaga. We don't need to go there as early as 5:30. Kasi, double clock, 427, tapos na kami after lunch. So, we can just go even 1 o'clock in the afternoon. Kasi ang oras natin yan, 8 to 5 talaga. So, kasalanan na nila yun kung bakit pumunta sila ng mas maaga. And most of them who came early are those people or drivers na wala sa listahan sa master list. So, again, why nagawa natin sa Tagum na there are 4,000 drivers na bayaran natin in just 3 days. Walang problema sa lineup, pabilis. So, at isa in-expect natin kasi first time Kaya nga nag-roll out tayo para makita natin yung process. The next time around, hindi na po ganun. So, may I remind again the drivers not to flock to go to the payout center as early as 5:30. Muhalat yun mo, kay mag-open yun na alas 8 yun. No? O, pag-start sa alas 8, naanaman ko dito, di ba? Nag-start tayo. So, it will just take around 5 minutes. Kuha na limang kwarta. Nalibag ko lang itong una kay this is the first payout for drivers na ito. So, there will not be time na binugay po siya sa una. But at least, target na mo, 5 minutes pinakatugay na. So will there be like another type of process or katugyapon? Katugyapon, because ang padugay lang niya, katong di ba pa-register natin sila sa atong beneficiary monitoring system. We are asking them or their GCash kung kaya nga sa sunod na payout natin sa ila, if there will be, just like the LTFRB, na natin pwede na tapang, dili na sila pupila, kundi ipadala na natin sa ilang e-wallet. Thank you, sir. RD, may schedule na ba yung for taxi drivers and other drivers and operators na labas doon sa submitted ninyo sa national office? Actually, ma'am, as I have said a while ago, katong na ay mga PPP cards, nanay uban na sudlan, no? E na naman sila account, but then because of the glitch in land bank, medyo na withhold. Pero katong other denominations na wala pay cards, ma'am, no? We are now clean listing up to April 15. And probably, kung correct na gid ang mga details na sabit, labi na yun at ilang mga e-wallets, na validate e-wallets na, mga ipakaog. Say for example, GCash, no? Kinahanglan pa ni validation, I think so. No? So that will still be part of the process. No? Medyo diha, punta medyo malangan kay tungkol sa kadaghan pong magpa-validate sa GCash, medyo malangan-langan. Pero if everything is already kanang sort out, napahimutan na ang sistema, correct na ilang mga detalye, labi na yun ang ilang mga e-wallets, automatically it will be downloaded. RD, last two na lang po, sorry.
Yung under TNCs po, RD, meron, ganun din ba? Wala pang specific date kung kailan? Ang TNC na to, kanang, let's be specific ha, kay ganing mga cars na to, mga Grab cars, mga Maxim cars, these are under AX also. So, nasubmit na po sila dito, pero naagya po sila mandawat under the fuel subsidy, still the same. Ginapangayuan gyapon nato ang operators o mga account details. Apo. Last na lang po, RD. I observed diri sa Davao po, pagka medyo downtime, there are lots of jeepney drivers who tend to stop driving ilahang operations to syempre ng fuel, but there are also mga commuters affected. Unsay pwede aside from those three mentioned din yung na programs in Davao City na mo address and also during peak hours din kasi relatively mas daghan jud karon ang longer time of waiting nga makasakay. Is it possible na During peak hours, ma'am, I'll just give you the perspective, no? Kaya ato ang ika-istorya ang atong mga operators and drivers, labi na sa mga jeepney. We have to factor in ang traffic sa Davao. That means to say, pag maigok sila sa traffic, makaulit na sila paingon sa ilang origin, dili na mamalik, kay mahurot ilang oras pagsulod sa syudad, grabing trapika. So that's during peak hours. Mao nang gi-implementar tong mga tulong ka sistema na makatabang nila during peak hours. Ikaduha, natong hisgutan na nato sa off-peak. We are now, as a matter of fact, nasugdan na natong negotiate ang mga bus operators na kung pwede, maka-operate sila off-peak. No? Naanay mga initial talks, pero wala pa'y finalization, maulagi, unta daw kuno na apay ayuda na madawat na nila kay para mo tabla-tabla sa ilang expenses. No? And pag mahimutang na nato ning tanang ayuda sa nakalain-laing ahensya, I think that would be the right time that we are going to appeal to those jeepney operators and drivers within those routes to operate already even off-peak. Dili man siguro 100%, ikibaw naman tayo sa Davao, di ba, mga routes na to diri, circulation routes, magtambay mo na sila sa lugar na sila grupo-grupo ba, na diyan sa may Marfori, na diyan sa may City High, na sa Jacinto, pwede ra gyud nato silang i-appeal na unta managan gyapon sila. Jadi na ta maulaw nga appeal nila ma'am, dinaan naman tay ayuda nga napahatag sa ila makatabang. Good morning, sir. Good morning, RD. Kay RD Ardanas. RD, you mentioned na po over 100 ka OFW support OFWs na atong matabangan. So, po, unsa nga mga tabang, financial, or unsa pa ato ang gihatag po sa ilaha? We will give them 10,000 pesos each. No? And then, after that, order na ko kanina sa ako ang mga assistant regional directors to gusto na akong maistorya ni sila, no, tanan. Kaya nga naman, we have a program, no, the Sustainable Livelihood Program, kaya pwede po sila makabila na aside from the financial assistance. Katong 119, clarification RD, ang 119 nakadawa pa og 10,000 pesos. Katuoban, wala pa. I think, wala pa ka rin natuma. No? Katuoban, nakatawag na, nag-ulan nagdawat, na ato ng opisina, natagaan na. But gusto na akong papalikod sila para ma-meeting na to. Kung unsa ba, pwede po siya kay natay program, Sustainable Livelihood Program, pwede po makatabang sa ila. While wala sila itrabaho dito sa ato ang natin. Thank you, RD. Kay RD Llanas. RD, gina-expedite karon ni President ang atong SCP. In Davao Region, pila ang atong expected nga makabenefit nga daily passengers o mga PUJs nga ato ang target po? Sa pagkakaroon, ma'am, wala pa di klarong direktiba. All they ask from us is to prepare the number of units, the number of transport service entities that could be possibly part of the SCP or the Service Contracting Program. Kung makita na nato ang numero, ma'am, kung pila ka units, pila ka hours of operations, that will be the time that we can calculate kung pila po ang atong maserbisyuhan na commuters. Pero, based on the instruction of the President, this shall be expedited. So that is the reason why
na ang atoang initial run will be undertaken in Metro Manila, and then eventually that will cascade to the regions. How will this, benefit our Gabawanos po? Benefit po? Sa benefit na mahatagan sa Gabawanos? Daamang ko yung na klase na service contracting program based on the past. No? They have the net service contracting program and the gross. Ang gross, ma'am, naana say ang makabenepisyo na ang driver operator. Magsige lang na siyang dagan, yan naana say ihatag sa gobyerno nga per kilometer rate. Pero nagapaningil gihapon siya sa pasahero. Am I correct, no? Nagapaningil gihapon. Pero maingon gatag net service contracting, ang ilang dawaton ana ma'am, katurag yung ayuda sa gobyerno. Free ride siya. So ang makabenepisyo ni ani ang atuang pasahero o ang atuang mga operator driver. Apan karon gina-consider na basin pwede na ay another program under SCP na instead of giving free rides, we will give discounted rates for the passenger. So if that will be implemented, both passengers and the operators and drivers will benefit from the program. Okay, RD, and then, sabi mo, maraming apektuhan mo. Ilan na percent ang hindi na out of the Philippines na franchise, hindi na tumatakbo because of the crisis. May mga routes pa na wala na talaga nag-serve sa kanilang bukasa. Yung mga tourists. But actually, sir, in as much as we would like to give you the numbers, but we are still in an old school system. Mabitaw na nga gina-introduce ang modernization program so that we have a digitalized system of monitoring sa atong number of operating units. Ang problema na to karon kay wala na to require ang jeep na mag-GPS, so wala kay makita no na real-time study. But then based on the manifestations that were given by operators, ubay-ubay gud ang wala managan, no? Kay mao lagi na rason sir, managan lang sila sa panahon nga naa pasahero. Pero to be fair with our operators and drivers, even during off-peak, napagid gihapoy managan sir, nakuhaan lang ang numero. Okay, daghang salamat po parting statement po at may mga announcement po tayo sa ating mga gusto natin ipatanga sa ating mga beneficiaries if ever. Start with sir. Thank you very much, sir. Again, I'd like to thank our partner agency, the Philippine Information Agency, and congratulations for this very successful press conference. I'd also like to thank a lot of students are here, no? Daghang kay mga estudyante, mga umaabot siguro ni sila ng mga DJ sa mga radyo o sa mga podcast, no? Salamat kaayo nga itagaan niyo opportunity ang LTFRB nga makatampong karong buntada. Unya ang akong parting statement very simple. Akong ipaabot sa atuang mga operators and drivers. Most especially sa mga drivers. Nasayod ko na karong mga panahon na sir, daghan ang magpahimos nga mga tao aron primuslan ang weakness sa atong affected nga mga drivers. I would like to advise our drivers and operators that if you have questions, go directly to our office so that you will be guided accordingly. Kaluoy sa Ginoo, naanay mga drivers atong naistorya, na naanay kuno'y mga tagagawas, ingon sila representante ni LTFRB, sila imo proseso sa ayuda, tuwa na, nabiktima na. No, so di na mo na gusto, masuko og ang atong ahensya ni ana. Mao nang akong hangyoon ang pagsabot sa atong mga operators and drivers na sa hinay-hinay maabot ra gyud ang tabang gikan sa atong paghamhanan. So ako po mong hangyoon, kamo mananakay man tanan, ingna in taon ang inyong mga gipagsakyan na og naa sila klarifikasyon na gusto mahibaw-an adto sa atong opisina, mangutana sa atong Facebook page aron magiyahan tang tanan. Ug ako hangyoon ang tanan nga unta mag-ampo tang tanan na maundang naninggira aron mubalik na ta sa normal nga panginabuhi dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Salamat og maayong buntag natong tanan. RD Relo.
Yes, maraming salamat. Una sa PIA o sa tanan nga media outlet nga natin sa atong partner sa LTFRB, Regional Director Dudong Llanos, kuya, o sa among mga kauban sa DSWD nga natin. So, ang parting statement ako sa mga drivers ko, no, na atong mga wala napil sa mga master lease, ayaw lang mo baraka kay pakitaan natin pa nilagay. Pili yung nato ni sila patungan kaya nga naman, una-una, kulang big manpower. So, kadaghan sa inyo ha, pila lang ni. Unang nato ang city, then dito the municipalities, and then our PUBs under the LTFRB. No? So, tanan mga mga sektor na wala po napagaling nga ni, magulat po pa. Kaya kami sa PSWD, wala po ng guidelines. Binigyan nato ni pwedeng ay sabay-sabay. No? And again, also, ang DSWD maghahatag of 5,000 sa mga legit na drivers. Meaning, nga legit mo, na driver's license na professional, hindi expired, o katong na-appeal sa master lease. Ayaw mo po, kung nahin mo doon sa inyo na sila mo process o mo comply sa mga requirements kapalit ng certain percentage sa ayuda. Nanang 5,000 inyuhan doon na walay labis, walay kulang. So, paganda mo sa mga scammer na naalang sa palibot. So, ayaw magtuho sa ila. Kung na may question, we have the Facebook page na may mga focal persons not only in the region but as well as in the provincial level, municipal level, city level, and even our barangays. And also your city government or local government. So, sa tanan, magpasalamat ni, hinapunta na kaning crisis, maundang na, para at least wala na yung second payout, no? Mas payo ni magdugo tanan ang presyo sa lana para kay apektado man tanan, no? So, okay lang. Wala problema sa mo. Matatang sa inyo angkot na guidance from the national government. Maraming salamat. Salamat. So, pila providers tanan to be 30,000? Sa Toda municipalities, around approximately 30,000 drivers. Sa ating mga city, around sa 12,000 city drivers. And then sa PUBs, no, around 9,000. But this data may bawa na after the verification process. Okay, our offices, also the platform is open for the coming visitation. Ito po ang SMCP Davao hosting pagkakapit sa pagkakapit sa Stelas Pati, kadampan, bumalik yan. Live stream back, no? Okay, there are also live stream sa kadampan sa kadampan. This is from Lima to Lama, till next week,